Sa ating Reformed Bible Study, it's good to be here and happy Reformation Month. Especially next Tuesday will be the official Reformation Day sa buong mundo, and in Europe, sineselebrate ng mga ibang bansa ang Reformation Day holiday sa kanila. This is how they recognize the importance of the Reformation. And sa atin, isa sa pinakamahalaga at memorable, unforgettable na reformations ay ang reformation sa England. Well, ngayon ay pinag-uusapan in some segments ng evangelical churches online yung issue ng paglilid ng mga babae, especially ng mga tinatawag na so-called pastora. As Orthodox believers, conservative evangelicals, we believe that yung word na pastora is non-existent, hindi ito biblical, and because very exclusive ang pastorate sa New Testament, ito ay para sa mga kalalakihan lamang, not all men but qualified men. Pero pagdating sa iglesia, stricto man tayo, ang isa sa issue sa kasaysayan ay paano naman kapag babae ang mamumuno sa bansa. Well, sa ating panahon, very clear na nakikita natin at hindi na ito issue sa atin. In fact, maraming mga kababaihan ang mga humahabol sa highest positions ng ating bayan. This week lang or sa Monday ay boboto tayo kung sino magiging mga punong barangay natin, mga barangay captains or chairmen or chairwomen. Makikita rin natin yun sa mga SK. Hindi na to ganito kalaking issue, pero there was a time sa kasaysayan, issue ang paglilid ng mga babae. In fact, pagdating sa ganitong mga bagay, ang Protestant theology at Protestant history ay meron ding ganitong mga kwento pagdating sa ganitong bagay. Kaya sa England, nagkaroon ng intersection ng ganitong pag-uusap, dahil may mga nag-lead sa kanila, hindi lang mga hari, kundi mga reyna. At ang isa sa mga sikat na mga reyna na yon ay si Queen Elizabeth. And we are entitling our lesson. We're titling our lesson, Via Media and the Birth of Puritanism. So ito yung napakagandang pangyayari sa kasaysayan, but it deserves a retelling of the story. Well, saan na ba tayo dito? As a review sa atin, nagkaroon ng ascension ang Catholic Queen na si Mary nung mamatay ang kanyang brother na napakabatang hari, si King Edward VI. Bago si King Edward VI ay si tatay niyang si Henry VIII. Isang hindi mo alam kung Katoliko o Protestante, pero gusto lang niya na umalis sa pagkakatoliko dahil gusto niyang siya ang masunod sa mga bagay-bagay. Nagkasakit ang kanyang anak na si Edward VI, namatay. Noong 1553, pumalit ang kanyang Catholic na sister, older sister na si Mary. At dahil doon, it's payback time. Naging Catholic muli ang buong Inglaterra. And with a Catholic protectorate and a Catholic Archbishop of Canterbury, and nandun yung persecution ng Protestantism in the bloodiest way possible in the history of England. Ang nangyari, ang mga Protestant leaders, they chose exile, umalis sila at nabuksan ang mga mata nila. No? Nung pumunta sila sa mga Reformation cities, mas lalo silang naawa sa kanilang native land na England. And it inspired many Protestants for their faith. But others, like Thomas Cranmer, stayed there in England para sa paninindigan nila, but they were executed by Mary, at ito na-inspired ang maraming mga Protestants sa kanilang mga leaders. Hindi nagtagumpay later on ang ganitong balak ni Queen Mary, dahil nakita ng mga English people, teka, bakit pinapatay nyo itong mga English leaders natin, mga kadugo natin yan, ba't mo sinusunod yung Spanish king, yung asawa mo na hindi naman yan Englishman, gusto lang niyang maging Katoliko ang buong Inglaterra. So nawala yung sympathy ng mga tao kay Queen Mary,
and later on namatay din siya because of dropsy at she became a very unpopular queen at kinakilala siya bilang Bloody Mary. So isa sa natutunan natin, ang pagrereyna ni Queen Mary naging dahilan para mahamon at lumitaw ang kabayanihan at pagmamahal ng mga Protestante sa kanilang pananampalataya. And persecutions may have killed the saints, but it never killed their faith. Now, let us use yung text na ginamit ni Queen Elizabeth nung araw na malaman niya na siya ay magiging reyna na at namatay na yung kanyang ate na si Queen Mary at siya na ang papalit sa trono ng England. At sinabi niya doon, kinote niya yung Psalm 118 verse 23, "This is the Lord's doing, it is marvelous in our eyes," signifying that brighter days for Protestantism ay nandun para sa mga sa Inglaterra, para sa mga Protestants doon sa kanilang sinasakupan. Di ba, ang tingin natin sa magkakapatid na to at yung kanilang tatay, no? Yung tatlong magkakapatid, tsaka yung tatay nilang si Henry VIII, naging soap opera ang kanilang bansa dahil sa paiba-iba nilang mga pamumuno. Kaya soap opera ba to? O sa isang anggulo ng isang Reformed Baptist theologian na si Nick Needham, ito ay sweet kernel ng Reformation. Well, eto si Queen Elizabeth I. Sobrang famous niya at sobrang loved siya na sa kasaysayan na yung the longest reigning monarch sa Inglaterra ay pinangalan niya yung sarili niya after this woman. Di ba? Meron tayong Queen Elizabeth II and this was the first Queen Elizabeth. Si Queen Elizabeth, sa hindi mo mapaliwanag na katusuhan o kagalingan niya, nag-survive siya sa Marian persecution. Kung tutusin, siya dapat ang manganib ang buhay dahil willing magpapatay itong kanyang ate ng lahat ng lalaban sa trono, magiging threat sa trono at ng mga Protestants. Itong si Queen Elizabeth, she stayed alive. She survived itong Marian persecution as a result of the political compromise na ginawa niya. Or, political compromise ba? O pwede nating tawaging miracle ito na gifted by the providence to the English Protestants doon. Well, she was a natural threat to the Catholic Mary being the next in line to the throne. Di ba? Kung titingnan nyo lang, talagang napakalaking threat niya pag siya namatay si Mary o kaya pag nagtagumpay siya na ang papalit. Alam ni Mary na hindi naman ito sold out na Catholic, pwede ito maging threat na kunan siya ng mga Protestant supporters. At ito nga yung gusto ng mga Protestant supporters. They urge her to unseat Mary in order to halt the nation from full Catholic takeover. But she proved to her sister that she was no threat. Ito nga yung sinabi na tuso itong si Elizabeth because pinakita niya sa kanyang ate, kung mag-alala, hindi ako magiging threat sa'yo. So ito yung ginawa niya, sabi ni Woodbridge at James III, during Mary's reign, Elizabeth wisely worshipped as a Catholic and reassured her sister of her intention to remain obedient to Rome. However, in the wake of Thomas Wyatt's rebellion in 1554, led largely by Protestants, the Spanish ambassador pressed Queen Mary to execute Elizabeth, fearing she was and would continue to be a rallying point for rebel Protestants. Remarkably, Elizabeth survived. Early on, it seems the young Elizabeth innately sensed Churchill's future adage, namely, that if she could stay alive, she would be the victor and determine the history of England. So ito yung mga panahon na mag-survive ka lang, malaki ang chance mo na ikaw ang magiging hari sa Inglaterra kung ikaw ay next in line. Dahil napakaraming mga royals na namamatay o kaya pinapatay. So she escaped from being beheaded. Ito yung palos, no? Madulas itong si Elizabeth. And she was only locked up in the Tower. Kilala itong Tower Prison sa London. But Elizabeth would not only escape execution in 1558, when Mary died, she was even crowned as England's head, ensuring a more Protestant-friendly England or
kingdom. So if she had not survived Mary, alam nyo, ito yung what if sa history. Kung si Mary pinapatay na niya itong kapatid na ito, siyempre nangingibabaw pa rin yung kanyang pagmamahal dahil kapatid pa rin niya ito. Anak pa rin ito ni Henry VIII. Pero kung nauto siya ng mga Catholic advisors niya na pinapatay niya, yung baka Katoliko hanggang ngayon ang Inglaterra dahil ang papalit ay si Mary of Scots. Ito yung Catholic na from Scotland na pangasawa niya ang isang French royal na Catholic. So, itong Scotland at French people, they are very united sa pagiging Catholic. So, ito yung providence ng Diyos, pero nakalusot siya. Yan, si Mary of Scots, encounter yan bandang later years, ipapapugot din yan or pipilitan si Queen Elizabeth na ipapatay ito kahit kamag-anak niya. Great-granddaughter ito ni Henry VII. If she had not survived Mary, the next in line was Mary of Scots, and then upon ascension, everyone thought of a soap opera reign. But ang nakakagulat, she lasted for 45 years. Di ba, kinote ko na ito dati, no? Itong si Brad Gregory, sinabi niya, kung ikaw ay panahon na nandun nung namatay si Queen Mary, alam mo, ang susunod na reyna, most likely katulad lang ito ng mga kapatid niya. Yung kapatid niya, 7 years lamang ang kanyang paghahari. Yung ate niya, naging 5 years lang. Most likely, ito, mabilis lang din, mamamatay lang din ito. Ganun ang pakiramdam ng mga English people. Pero Queen Elizabeth proved to be different. She would reign for 45 years. And by the way, this is the book, Rebel in the Ranks ni Brad S. Gregory. And it's a very good book about Reformation. So between the early 1530s and the early 1560s, religion and politics in England might have seemed like a soap opera if everything hadn't been so disorienting, disruptive, divisive, and violent. So lesson here is that the long and more relatively stable reign of Elizabeth would make England a hotbed of Reformation thought that would impact the nation and the world forever. And I say forever because sa pamumuno ni Queen Elizabeth, magiging stable ang Protestantism sa England. At dahil sa Protestantism sa England, we know that they will give us a legacy, yung mga confessions of faith. The Westminster Confession of Faith will come from English Reformation. The Westminster Standards, the Baptist Confession, at marami pang mga English things. And then, sabi ni N.R. Nickdam, and I may be pardoned for describing the English and Scottish Reformations as the sweet kernel of our story. Patriotism as its claims. It is also a reasonable, safe assumption that most readers of this book will feel a similar special interest in the origins of that Anglo-Scottish Protestantism, which has, since its beginnings, had so wide and deep an impact on our world, notably on America. These facts, I hope, justify me in devoting an entire chapter to a subject that is, in any case, both fascinating and richly instructive in its own right. I believe, kay Nick Needham, that the English Reformation is fascinating and richly instructive. Kapag pumunta ka kay Queen Elizabeth, makikita mo yung words lagi na mag-a-appear dyan, the Via Media. Ano ba yung Via Media at yung sikat na religious settlement? Ito yung mga magiging policy niya, for better, for worse, magkakaroon ng effect ito sa Protestantism sa England. Well, Mary had seen enough of the volatile nature of religion in politics. Tingnan yung galing ni Queen Elizabeth. I'm sorry, it should not be Mary. It should be Elizabeth. So Elizabeth had seen enough of the volatile nature of religion in politics. Kung ikaw ay si Elizabeth, matututo ka. Tingnan mo nangyari sa tatay mo dahil sa religion, nagkagulo-gulo ang bansa. Si King Edward, yung kapatid mo, pinilit niya yung Protestantism. Ano nangyari sa kanya? Gulo. Yung ate mo, si Queen Mary, pinilit niya yung religion niya. Ano nangyari? Bloody persecution. Kaya sabi niya, kailangan maging mas matalino ako sa mga kapatid ko. So ang ginawa ni Queen Elizabeth, the religious seesaw swings in the past 3 decades under his father, sister, and brother, and it has convinced her of the division and disruption religion brings.
She does not want the same fate for France. She doesn't want the same fate of France. Nakita niya yung France noon, nagkaroon ng civil war dahil sa religion, endless civil war. So si Elizabeth, she embraced a new policy in history. And by the way, gusto kong ipakita sa inyo na sa providence ng Diyos, magiging thankful dapat tayo dito sa pagkakataong ito. Alam natin ang Via Media is a compromising attitude toward politics and sacred matters sa church. Pero during that time, ito na yung pinaka-liberal at pinaka-democratic na policy na meron ang mga bansa noon. They were always believing that a king, by the virtue of their blood, they have the right to rule the people, not only sa society, but also sa church. So, here is a middle position na ang tawag ay Via Media, which only means the middle way. Kaya nga ang sabi nila, si Queen Elizabeth, she was more like Henry sa pagiging compromiser than Edward, and she was more like her mother, the Protestant, than her sister na Catholic. So, kumbaga, siya yung nasa gitna. Elizabeth's Reformation is not Anglicanism. Some just write Goldilocks mix of Protestant and Catholic elements in a sensible church that expresses the supposedly moderate character of the pragmatic English people. It is Reformed Protestantism without Calvin's emphasis on transformative activism, social discipline, or pure worship. And it is overlaid awkwardly on what survives of late medieval and Marian Catholicism plus the influence of Henry's and Edward's very different reformations. Ano ba yung uri ng reformation ni Henry VIII, yung tatay niya? Di ba ang gusto ni Henry VIII, I want a Catholicism without the Pope. Kumbaga, sige, mag-Catholic tayo, mas okay yan, pero ayoko ng Pope na magdidikta sa akin. Ito namang si Queen Elizabeth, kakaiba. Gusto niya Protestantism but without the doctrine, without pure worship. Kumbaga, wag mong pakikialaman itong bagay na to. Kaya, if si Edward, Edward was known as the young Josiah, the reformer, Mary was known as the Bloody Mary, ang tawag kay Queen Elizabeth is the new Deborah. No? Kaya, kumbaga, she would enact change at napaka strong-willed ng taong ito. In fact, sa mga historian, sabi nila, she spoke French, Latin, and Italian, and take note of these skills na meron siya. She was also skilled at double talk. In other words, if you want to see a very good example of a politician, Queen Elizabeth is that person. Kaya nga sinasabi nila, this is one of the reasons why she survived itong world of men. Imagine mo, babae ka, you would survive 45 years reigning sa isang kingdom at sa isang panahon na napaka-tindi ng emphasis sa kalalakihan. Kaya nga, ito, sumikat siya sa pagiging double talk. At yung ability niya to help her survive the complicated and treacherous politics of her time. Ito yung magandang comment nila Woodbridge at James. It was expected that she would follow the cultural protocol of making a swift and suitable marriage. But she understood that her virginity could be a political tool in support of English interests. So she coyly entertained marriage proposals from Catholic and Protestant princes alike. Her dalliances with prospective marriage partners effectively kept papal condemnation at bay and Protestant hopes alive. She shrewdly kept everyone guessing. All the while, she and her chief advisor, Sir William Cecil, ushered a religious settlement through Parliament. So, siya pala yung inspiration sa song ng Ben and Ben na Katang-isip lang. No? Siya yung dakilang paasa. Kasi nga, kung iniisip nila, political tool ang pag-aasawa, political tool din pala ang virginity. Kaya nga, she was known to be the Virgin Queen. Kaya nga, kung pupunta kayo sa Amerika, meron kayong state na malalaman doon na Virginia, and it was named after the Virgin Queen, si Queen Elizabeth, because she will die as a Virgin Queen at wala siyang magiging anak. Kaya nga sa 1603, papalit doon ang kanyang kamag-anak na nasa Scotland pa dahil wala ng heir. Ang susunod na heir, hindi doon sa England, doon sa Scotland. Sino? Si King James.
Si King James VI ng Scotland na pagdating sa throne of England ng 1603, siya yung magiging King James I. And by 1611, meron tayong King James Version of the Bible, the inspired Result, the famous religious settlement tried to make a compromise between the Protestants and Catholics without erupting into a civil war, exile, and or persecution. So, ito yung nangyari. Ang Pope, nagalit ang Pope kay Queen Elizabeth. He refused to recognize her and insisted na tandaan mo, Queen Elizabeth, si Mary, at yung kanyang asawa, Catholic yan, may pinadala pa akong papal legate. So therefore, ang England ay under ng papal authority. So si Elizabeth, she cannot ascend to the throne without the consent of the Pope. Yun yung insistence nitong Pope. So therefore, she was by no means a good Protestant and did not really care on the true convictions of the Protestant Reformation. But, eto yung nakakagulat, she chose pa rin to identify herself as a Protestant. So, papaano ito? Ayaw niya talaga maging Protestant, pero dahil ang Pope, parang kalaban niya, nag-identify na lang siya as Protestant. So, nangyari itong parliamentary settlement. What is this parliamentary settlement? In the parliamentary settlement, there are two acts that would make England, that would tilt England to Protestantism. The Act of Supremacy ng 1559 and the Act of Uniformity of 1559. So, tingnan natin yung first one. The Act of Supremacy noong 1559, it re-established England's independence from Rome. Again, sa panahon ni Queen Mary, ang England under ito ng papal authority. So, kumbaga, ito na naman, yung Act of Supremacy, ginaya niya ang kanyang tatay na si Henry VIII noong 1534. Elizabeth was content to have the title Chief Governor. Diba, ang title niya is the head, the defender of the faith, at head ng church. Ngayon, si Elizabeth, sabi niya, Chief Governor na lang siya ng church. And the sitting bishops were Catholic dahil under Mary, pinalitan niya nagiging Catholic bishop sa mga yan. So, pinaalis niya yung mga bishops nitong ate niya. So, now the Queen had no choice but to tap on, ito yung napakaganda sa providence ng Diyos. Walang choice ngayon, itong reyna, kundi mag-tap sa mga best Protestants na natitira doon. And remember, ang mga Protestants, nagbabaga ang puso nila sa pananampalataya dahil maraming pinapatay na mga Protestants ang dating reyna. So, imbes na matakot sila, mas naging mapagmahal sila sa kanilang pananampalataya. So, those who came from the exiles in Protestant cities suddenly came back home to England at dahil yan kay Queen Elizabeth. Sabi ni T.M. Lindsay, again, this is an old book on Reformation, but it's a good summary, short summaries of the Reformation stories ng England and other countries. England had chosen to be Protestant, deprived of the alliance of France by Mary of Scotland, of Spain by the Pope, had to show herself on the sympathies of the English people and become Protestant also. Her parliament told her that England was more Protestant than she liked. So she submitted and accepted the prayer book and other Protestant usages. Okay, kailangan nga naman yan ng tagapagtanggol at yung sympathy ng buong England kasi nga ang susunod sa trono ay si Queen Mary, si Mary of Scots na Katoliko na nasa France. In France, Catholic, yung Spain at yung Pope, Catholic. So, kumbaga, parang magtutulungan ng mga ito. So, kailangan niyang marally behind her yung buong England. And the martyrdom of English Protestant faithfuls only fanned the flame of Protestant hearts that even Elizabeth herself could not extinguish. Ito nga'y nangyari because of Bloody Mary. Mas naging seryoso ang mga Protestant sa kanilang pananampalataya at magugulat si Queen Elizabeth kahit via media yung kanyang policy. Mangyayari is that these Protestants will continue to increase or to progress in their reformation. Kaya mapapansin nyo, ang title natin is what? Via media and the birth of Puritanism. Because Puritanism is basically what? Yung
pag-increase ng Reformation, pagpo-progress ng Reformation. Di sila nakontento sa kalagayan nila sa Reformation. And then the second settlement is the Act of Uniformity of 1559 at ni-reintroduce yung 1552 version ni Thomas Cranmer Book of Common Prayer, and it was used by Edward with some relatively minor revisions. Sabi ni James at ni Woodbridge, the Royal Injunctions of 1559 directed the implementation of the Act of Uniformity, opting for a blended worship. Ba, may blended worship na pala nun. Ano ba to? In person, Zoom. On the one hand, all clerics were required to affirm royal supremacy and renounce papal claims to rule over the Church of England. Clergy were permitted to marry upon approval of their bishop. On the other hand, kneeling at prayer, bowing at the name of Jesus, and clerical vestments were retained. So, kumbaga, sa simula ng pagre-reyna ni Queen Elizabeth, magkahalong Protestantism at Catholic ang kanilang mga churches. Ayan. Number 2, there is what we call the royal settlement. Ano ba yung royal settlement? This settlement only happened because of Elizabeth's power. At sabi ni Nick Needham sa kanyang 2,000 Years of Christ's Power, Volume 3, as Anglican apologist Richard Hooker was later to say, by the goodness of Almighty God and His servant Elizabeth, we are. Church and crown were integrally united. Article 37 of the Anglican 39 Articles stated, the Queen's Majesty had the chief power in this realm of England and other her dominions, unto whom the chief government of all estates of this realm, whether they be ecclesiastical or civil, in all causes that appertain, and is not ought to be subject to any foreign jurisdiction. Ang pinakamahalaga dito, I think, yung last sentence, na ang England, hindi siya pwedeng maging subject to any foreign jurisdiction. Nakita ninyo yung genius nitong si Queen Elizabeth, makikita, may explain din dito ba't di siya nag-asawa. Because pag nag-asawa siya, pwedeng ang interpret ng mga Englishmen, yung asawa mo, gagawin tayong katulad ni King Philip, na gagawin niya Katoliko ang mga English people, magsasuffer sila at the hands of the Spanish foreigners. So ang ginawa nito ay ang England, never siya magiging subject ng anumang foreign jurisdictions. Just like the sense of patriotism ng mga Pilipino ngayon. We do not want to be under the United States or ng China. We want to be under our own government, our own people. So, ito yung ginawa na religious settlement. Hindi na pwede yung Pope mangingialam sa England, hindi rin pwede yung mga ibang bansa. And then, bilang royal settlement number 3, a compromise settlement. The Via Media was meant to embrace all kinds of religion. So, compromising talaga, Via Media to. As long as they can outwardly affirm the Book of Common Prayer, Elizabeth was already content even if they choose to believe something else. So, kumbaga, ang mga Katoliko, pinersecute ang mga Protestants. Ang mga Protestants, ipe-persecute ang mga Katoliko kung silang nasa power. Sabi naman ni Queen Elizabeth, ayoko, compromise, kung Katoliko yan, hayaan natin. Again, katulad siya ng kanyang tatay na si Henry VIII. Ang pagkakaiba lang nila si Henry VIII, mas gusto niyang Katolisismo. Itong si Elizabeth, mas tilting siya sa mga Protestants. So, Elizabeth framed the English Church to be as inclusive of as many of her subjects as possible. Roman Catholics, Henricians, those who were happy with Henry VIII's idea of Anglicanism, Catholic without the Pope, conservative Protestants, and proto-Puritans, the form of worship rather than a strictly enforced theology was the real bond of union in Elizabethan Anglicanism. So, ayun. And then many saw this as an effective policy that spared England from wars and led to Elizabethan longevity like no other. Kaya nga sikat yung sinasabi ni Queen Elizabeth, no war, my lords, no war. Ayaw niya ng giyera, at lalo na kung ito'y dahil sa religion. So the point is that the Via Media was a bad idea when applied in the church. But in the civic realm, it was a policy better than the medieval status quo. Medieval status quo, kung sino man na nasa power, persahin niya ang mga subjects niya na maging katulad ng religion ng mga nasa power. Kung Catholic ang king, Catholic dapat lahat yan. Or else persecution. Vice versa sa Protestantism. So, ano nakikita natin dito? Unti-unti,
dahil sa pag-aaral ng mga tao, sa mga Protestants, sa salita ng Diyos at sa kanilang pag-exercise ng freedom at yung mga arguments nila lumalabas, pag-iisip nila, what happened? Unti-unti nang bumubukas yung kanilang kaisipan sa tinatawag na religious freedom na mag-take ito ng kanyang full maturity kapag dumating na yung mga Baptist at sila magde-defend doon sa doctrine ng separation of church and state. Pero dito at least, huwag tayo masyado magmadali, 1560s pa lang ito. Ang mga Baptist at yung Amerika, lalabas sa mga yan, bandang later, another 100 years, pero makikita natin, unti-unti na nagiging familiar ang mga tao, nasasanay na sila, na hindi ang status quo ng medievalism ang susundin nila. And in God's wise providence, He did not give all the mature reflections of every biblical idea to a person or to a tradition. He gradually made it known through generations. Tingnan nyo yung issue ng separation of church and state. Hindi ito nangyari nung panahon ng mga early church fathers, not even sa medieval period, not even sa panahon ng mga reformers. Yun lagi naming natutunan sa pag-aaral ng history, that these people were children of their age, katulad din natin. Probably kung tayong nasa panahon nila, we have no idea of separation of church and state. We have never seen a political leader na rerespetuhin niya yung iyong pananampalataya kung hindi niya katulad ang pananampalataya mo. Kumbaga, it's something out of their planet. Kaya hindi tama na i-insist natin yung ating pananaw dito sa 21st century at sasabihin natin na itong mga taong ito ay napakamali o mangmang sila. No, it's not that they are mangmang or foolish. It is just that ito yung panahon na hindi available ang mga bagay na ito sa kanila. We're not saying that they are not wrong. What we are just saying is we have to understand them sa ganitong paraan. We will try to understand them kung saan sila nanggagaling. Di ba, sabi ko nga sa inyo, sa ating panahon, may hahabol na babae para maging presidente natin, hindi na tayo magtataka. But it was a great issue nung mga unang panahon. So, now, what is this Vestiarian controversy and the hot Protestants? Itong Vestiarian controversy ay naging issue para lalabas ngayon itong mga tinatawag nating mga hot Protestants, which are, of course, the Puritans. Ito yon, yung Vestiarian controversy about sa vestment nila na isusuot. So, naging issue pala kung ano yung isusuot nila pag sila ay nag-preach o pag nag-perform ng services sa mga churches. So, the Via Media was opposed vehemently by the Puritans because of its compromise with the Catholics. It was not willing to leave Catholicism completely. Sabi niya ng mga Puritans, itong mga hot Protestants, naku, compromise ang ginagawa niyong Via Media na yan. Kailangan ng Catholicism, i-purge yan, alisin sa buong England. So, yung Via Media, pagpapakita, ayaw nyo lang iwanan ang Catholicism. Again, Gregory says, that's why Elizabeth's religious settlement frustrates the most committed members of the Elizabethan Church, including exiles from Mary's reign, who returned from the continent to assume positions as bishops, university theologians, and diocesan administrators. During their time abroad, they've seen what real Reformed Protestantism looks like, which inspires their religious ideal for England. Unfortunately for them, Elizabeth doesn't share their enthusiasm. They call themselves the godly, but they're more popularly known as Puritans, and originally a term of derision. So very pejorative ang term na Puritans. It's parang pang-insulto. Ayun yung mga banal, mga nagbabanal-banalan, mga matataas ang, parang Pharisee ang tingin. Kaya tinawag silang Puritans because they were looking and asking for purity sa Church of England. And since England became more Protestant than Elizabeth expected it to be, the men behind this zeal tried to bring the English church to conformity to Scripture. These were known as the Puritans, who would be well known both in the most extreme negative and positive ways. So mga Puritans natin, kilala pala sila doon sa mga extreme na mga bagay. Positive, extreme negative. Sabi ni
Michael Winship, a friend of mine sa US, binigyan ako ng copy nitong Hot Protestants, a very good history of Puritanism in England and America. Sabi ni Michael Winship, the term Puritan first emerged in England in the 1560s as an insult thrown at ministers and lay people who refused to conform to Church of England requirements that fell short of their high Protestant standards. Before long, the insult was being thrown not only at these law-breaking nonconformists, but at people who admired and worked with them and practiced the strict activist piety they promoted. Anti-Puritans who aggressively expanded these insults range often acted in the fervent belief that Puritanism threatened the foundations of church and state, and that ripping it out of the Church of England required digging an ever wider, deeper hole around it. England's fledgling Protestantism, as well as its most zealous anti-Catholics at a time when Catholic countries were bloodily contesting the boundaries of the emergent Protestant Reformation. So, ganito pala kahat ang mga Puritans. They have these high standards, at hindi lang ang mga Puritan leaders ang tinawag ng mga Puritans, sino mang nagkikisimpatya sa kanila ay tinawag nilang mga Puritans. Kaya nga, ito yung mga Puritans na very famous sa kasaysayan at very loved na ngayon ng maraming mga churches, especially nakita nila yung mga writings nila. They were very godly men. They are not perfect, but they have some extreme positions, but generally, they are the trusted pastor theologians. Ang mga Puritans, kung meron silang bagay na nag-excel sila, they are the consummate pastor theologians. They are so good in theology, but they are also very, very good in pastoring. Hindi ganyan ang mga reformers. Ang mga reformers, they were more good as being theologians rather than being pastors, because they were caught up sa mga debates and arguments ng mga panahon nila. Kaya si Percival Wyburn, sabi niya noong 1581, the hotter sort of Protestants are called Puritans. So, yan, hot. Mga Puritans, they are the very first cage stage Protestants. Okay? So, cage stage Protestants ang mga Puritans. The clear conflict between Elizabeth and the Puritans exploded when they refused to wear the traditional vestments to them by the priests. So, ito pala yung pinanggalingan ng vestiarian controversy. Itong pinapasuot sa kanilang vests. Sabi ni T.M. Lindsay, the contest soon became embittered. The bishops would gladly have temporized, for they knew how widely spread and deeply rooted the objections of these vestments were. But the queen would not allow them. She made use of the power that the royal supremacy gave her over the bishops to force them to put the Act of Uniformity into question, and this led to Puritanism becoming a protest in the end against a royal supremacy and an episcopal constitution. So, para sa kanila yung vestments na to, maraming kahulugan to. Pag hinayaan natin na magsuot tayo ng vestments, parang sinasabi natin, okay lang ang compromise, okay lang ang Catholicism, Catholic ang roots nito. Sabi naman ng Queen, hindi kayo pwedeng masunod. Ako dapat ang masunod. So for the Puritans, it was a symbol of the many refusals of the governor of the church, Queen Elizabeth, to truly subject the church to the teaching of Scripture. Winship says, for Puritans like Field, the failed pro-Puritan legislation had been half a loaf of church reformation rather than the full loaf they had wanted, the perfection of the New Testament churches, which meant Presbyterianism, at least to Field and like-minded Puritans. Since compromise had got them nowhere, why not go the whole way? To that end, Field wrote an admonition to Parliament with another London minister, Thomas Wilcox, and published it illegally in 1572. Remove whole Antichrist, both head and body and branch, was the uncompromising message of an admonition. Got the Church of England of its guilt, of its glut of unbiblical ceremonies, its time-serving, ignorant clergy, and most of all, the tyrannous lordship of its royally appointed bishops. The Queen herself could potentially be excommunicated from one of these loving but sternly watchful congregations of the faithful. Ikaw naman, papayag ka ba kung ikaw si Queen Elizabeth sa gusto ng mga Puritans? Kapag nasunod ang mga Puritans, pati ikaw na reyna, pwede ka ma-excommunicate sa mga churches nila.
So, we can expect that the Queen would not like this. Yung Puritanism na gusto ng mga Puritans na magiging version 2.0 ng Reformation ang England. It continued from the 1560s to 1570s, and before Elizabeth's reign ends, many Puritans have separated from the church. Ito pala yung pinanggalingan ng salitang nonconformists at mga separatists. Kailan nga ba lalabas ang mga unang Baptist sa England? 1600s. Diba? Yung mga dalawa kasi yung uri ng Puritans eh. May mga conformists o yung mga nanatili sa Church of England, and then yung mga tinatawag na nonconformists. Sa mga nonconformists, may mga naging breakaway din ng tawag sa kanila mga separatists. Yung mga separatists doon nanggaling ang mga Brownists na naging mga Baptists. So, that's the reason bakit ang mga Baptists maghilig silang kumain ng mga brownies pag nagpe-fellowship. It's a joke. Puritanism at its best was not a perfect movement, but we can say it was a blessed movement because it aimed for the purification or for the reformation of the English Reformation. Di sila nakontento na ito lang. So kumbaga sa panahon natin, ito yung mga tatawagin yung mga sola scriptura. They want to reform the church by the word of God. So, punta tayo ngayon sa miracle of Elizabethan England. As I end itong lesson natin kay Queen Elizabeth, ano ba yung mga milagro ng pamumuno ni Queen Elizabeth? Number 1, a time of widespread compromise forces Christians to take sides. Ang mga Puritans, lumabas sila nung 1560s because of Elizabeth. They wanted na magpatuloy ang Reformation, pero itong si Queen Elizabeth, compromise ang kanyang salita via media. So anong nangyari? Lumabas ngayon itong mga Protestants na gustong mag-escalate at mag-progress sa Reformation. Tinawag sila ngayong mga Puritans because they wanted to purify the church against any unknown biblical elements. And Puritanism took the Reformation to the next level of spiritual purification. Yan ang Puritanism, the next level of the Reformation to spiritual purification. This is Reformation 2.0. Okay? Sabi ni Winship, they were the most determined seekers of salvation and the most committed activists for the moral and spiritual reformation necessary to keep God's wrath of England for its many sins and for its failure to raise itself to the pristine standards of the Bible. When Puritans feared that God's wrath could be held off no longer, some of them crossed the Atlantic to create their own societies. Saan sila pumunta? Nung hindi na nila matiis ang compromise sa Church of England, they went on the other side ng Atlantic Ocean, which is the New World, the United States of America. Kaya kailan mapupunta doon yung Mayflower ship? 1620. At doon magkakaroon ng mga Plymouth Brethren, doon may tatatag yung Massachusetts, at yung mga unang mga Puritans or settlers sa Amerika, they were Puritans. Kapag nahalal ang bagong presidente ng Amerika, they always talk about the founding fathers of America. And let me tell you, the founding fathers of the United States of America were the Puritans. They're not perfect. Some of them abused daw yung mga Indians doon, but they brought itong ganitong faith nila sa Amerika. Number 2, freedom of religious expression is a blessing that can be excessively used if not tempered by patience and discernment. So, ang gusto ni Queen Elizabeth sa via media, magkaroon ng religious freedom. Pero, itong religious freedom minsan, bilang tendency ng mga passionate people, maging extreme, o kaya naman sobrang passionate nila, na hindi na sila makakarakterize with patience and discernment. Bigyan ko kayo ng item. Si John Knox, our hero ng Scottish Reformation, the one who was trained in Geneva by John Calvin, the one who said, "Give me Scotland or else I die," lost many friends nung panahon niya. No, hindi siya kinampihan na kahit ng mga kaibigan niyang mga reform dahil sa kanyang ginawa na pagbabatikos kay Queen Elizabeth. Ito yung nangyari.
yung unfounded stance on women niya made sure that Elizabeth would not be a supporter of serious Reformation theology and its movement. Ayan natin si Nick Needham magkwento. Unfortunately, soon after the book's publication, ito yung kanyang book na sinulat, ang tawag niya is the Trumpet Blast, nakalimutan ko yung title, about against ito sa regimen ng mga women na namumuno at naka-intend ito against kay Queen Mary. Dahil hindi pa panahon ng Facebook generation, tapos ang bagal ng publication, ang ginawa, yung book na against sa pamumuno ng mga babae na abusado na si Queen, para kay Queen Mary, ang problema nung nailathala na at na-distribute na sa marami, ang nagre-reyna na ay si Queen Elizabeth. Di mabasa yun. Ang tingin ng lahat ng mga tao, para kay Queen Elizabeth ito. So unfortunately, soon after the book's publication, Mary Tudor died. Ito yung sasabi, malas ba? And was succeeded by a female Protestant sovereign, Elizabeth. Knox's book alienated Elizabeth badly and made Protestant Anglo-Scottish relations more difficult than they should have been. The book also outraged the majority of Protestants who thought its conclusions extreme and subversive of a good order in society. Would civil war and anarchy not follow if any land ruled by a queen? If Knox's view gained a hearing? This was Calvin's opinion. Indeed, Calvin was so opposed to the first blast of the trumpet that, ito yung title ng book, First Blast of the Trumpet of the Monstrous Regiment of Women, had its sale in Geneva banned. English Protestants too were bitter, perhaps especially because their hopes were pinned on the death of monstrous Mary Tudor and the accession of Protestant Elizabeth as a godly queen. Knox complained that my first blast had blown me from me, all my friends in England. Talaga naman, imagine mo, ganun ang ginawa niya. Ang mga tao noon, umaasa sila sa tulong ng reyna para sa kanilang pananampalataya, tapos inalienate mo, ginalit mo siya. At tandaan natin, nung panahon na to, ang susunod na magiging reyna, kung mamamatay si Queen Elizabeth, ay nasa Scotland, si Mary of Scots. So, kumbaga, meron ng tensyon na baka pwede akong papatay o laban. Siyempre, dahil ito, Scottish ito si John Knox, baka gusto mong ilagay itong taong ito para sa bansa, para sa trono. So, number 3, the enemies of the Reformation will never prevail as long as the purposes of God remains unfinished with the movement. Tignan nyo, hanggat nandun ang Diyos sa plano niya, hindi mawawala, hindi magtatagumpay ang anumang laban sa Reformation. Tignan nyo, dumami, reinvigorate ang Catholicism, but it pushed Elizabeth to gravitate more to Protestantism despite her internal conflicts sa kanyang mga leaders. And that's what happened. Nagkaroon ng counter-reformation noong 1545 to 1563, and the overly zealous Jesuits have just empowered Rome to take back its European glory from the Reformation. Itong mga Jesuits ang tumulong para maibalik sa fold ng Rome ang maraming mga tao. And then, Elizabeth's heir was the Catholic Mary, Queen of Scots from Rome, whom Rome had made sure to leverage on her to threaten Elizabethan power and stability. And in May 1588, the superpower Kingdom of Spain, with all the Catholic blessings of the continent, launched its feared Spanish Armada to invite England with the intention to permanently Catholicize the prodigal daughter of Europe. Ang England yung prodigal son or prodigal daughter ng Europe, at yung Spanish Armada, ito yung nakakapangilabot na Spanish Armada nung panahon na yon. Nung panahon na wala pa mga planes, makikita mo yung might ng isang kingdom sa kanyang power sa dagat, at walang pwedeng manalo sa Spanish Armada. Pero nung aatakihin na ng Spanish Armada ang England para forcibly ika-Catholicize ang buong England, you know, this was very clear in the providence of God. Talagang ang England special sa mata ng Diyos. Because napakaliit lang ng mga bangka at ng mga ships ng mga Englishmen, wala silang panalo. But what happened noong 1588? The Armada came, a huge fleet of great unwieldy vessels, and bore down England. The winds had damaged it ere it reached the English coast. The English ships hung around it, fighting in a series of naval skirmishes, which sadly harassed the already damaged fleet. Storms did the rest,
and the navy which Spain had exhausted itself to equip was miserably cast away, few vessels ever reaching the ports whence they had sailed. Then Protestant England sprang forward to take its place as the foremost European power. The Reformation could not be suppressed, for England could not be crushed. Napaka-powerful ng words na yon. Sa Spanish Armada noong 1588, ang naging superpower, kumbaga na-beat yung Team USA ng bansa at sila na yung number 1. At sabi dito, hindi makukwel at magtatagumpay ang Catholicism sa England sa buong Europe because the Reformation in England cannot be quenched. So despite England's lesser power, all Catholic threats did not prevail. At yun ang gusto kong maging reminder sa atin. If the gospel can change England, let's not have any reason to lose hope for this beloved country of ours. Pwedeng bisitahin ng Diyos ang Malacanang, kahit sinong hari, kahit sinong presidente, kahit sinong senator at mga congressmen natin. We can pray for them, our politicians, and especially our people. And we can start that by voting the right person sa barangay. At hindi ng conclusion, naging patungkol sa barangay. But let us pray for our leaders. And let us pray for sa mga susunod nating mga leaders. Whoever they are, pro ka man, anti ka man, doesn't matter. They are all delegated by the providence of God. So therefore, we pray for them. At kung binago ng Diyos ang England, control niya yung England, how much more ang napakaliit na bansa na tulad ng Pilipinas. Any question? Batiin muna natin yung mga kapatid natin na nanonood. We appreciate you sa inyong pag-tune in. Mga members namin, nandito rin sa live stream si Riza Rossini Torres. Salamat sa mga nagbigay ng stars. Si Jaymar Toroba, miss ka na namin dito bro. Si Kai Valois, Elizabeth the first daughter of Henry VIII and his second wife Anne Boleyn. Yes, correct po. Daniel Pilarta. Elizabeth I was nearly killed due to political conflicts in England during Mary's troubled reign. She was accused of conspiring against her half-sister. Yes, that's what we said kanina. Dumaan din si Kuya Rodel Kaliwag. Ayan, si Rita Regalado, hello po sa inyo. Is there some questions? Are there some questions, I mean? Okay, thank you Kai Valois sa yung mga comments. Okay, so kung wala, next Tuesday we will have our Reformation Day. So we hope to be with you sa next week, October 31st. At after nyong bumoto ng tamang tao para sa barangay.
Okay, let's pray. Father, we thank you sa aming natutunan. Indeed, yung mga nangyari sa England, they are object lessons for us as modern-day Christians sa isang society na enmeshed din ng politics, at matututo kami sa mga principles at sa mga pagkakamali nila at maging sa mga tamang ginawa nila. Bigyan mo kami ng humility to learn from them and also the conviction to fight for the right and true teachings of Scripture. May we always glorify you sa mga ginawa mo sa mga bansang ito sa England, at maging resulta nito ay nagkaroon ng mga confessions of faith na hanggang ngayon ginagamit sa buong mundo. Ginamit mo muna itong mga bagay na to 100 years before bago mo inilabas at ginamit ang England for these confessions. Kaya ganun din kami. Maging patient kami sa pagkilos mo, and we never know what will happen after 100 years sa inyong pagkilos sa amin. So we glorify you, we praise you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po.